hello. Welcome to my YouTube channel and this is your Mommy Goals. Alam mga bebe ko. Yan. Thank you sa mga nanonood ng mga videos ko. Thank you sa akin. 22 subscribers. Uy, 22 na. Sana po, continue lang po. Bye-bye. Sana managdagan pa ang aking mga subscribers. Yan. Kung naliligaw kayo dito, please like and subscribe. Yan. So, bakit tayo nag-video ngayon? So, ngayon, feel ko kasi magkwento sa inyo. So, hindi muna ako magkwento tungkol sa ibang tao tungkol sa akin. Ako muna, bida-bida muna ako ngayong araw. Yan. So yun. Kwento ko sa inyo tungkol sa isang guy. Dahil ang minahal ko. Yan, minahal ko yung tao na to. Tapos, ang tagal ko rin siya minahal, diba? Ito yung pangmamahal ko sa taong to. Ay one-sided. Parang ako yung nagmahal talaga. Pero sabi nga niya, huwag ko dagdudaan yung pagmamahal niya. Pero ito talaga, one-sided lang talaga to. Yun. Kasi, napansin ko parang ako dahil yung mostly nag-effort galing sa akin. Tapos, ayun nga, yung sa tao na to, pag nagkikita kami, masaya ako. Kasi kasama ko siya. Ang mahalaga sa akin nung kasama ko siya. Kaso nga lang, parang napansin ko na nahiya niya nga ako. Tapos, yun, kinahiya niya ako sa ibang tao. Tapos hindi niya hinahawakan yung sa labas, hindi niya hinahawakan kamay ko. Hindi niya ako naalalayan. Ano kami, pag naglalakad kami, lagi siyang nasa unahan ko. Nasa likod lang. Tapos, pag naghihintay lang siya, tapos nagagalit ko siya sa akin. Hindi niya man lang ako nilalayan, hindi niya ako nawakan kamay. Parang ganun. Tapos, ayun na. Yung, naging kami itong tao na to. Tapos, mansa rin namin. Yung imbis na masayang date namin. Ang nangyari, away kami. Tapos habang nasa pag-aaway kami, sinapak ako ng tao na to. Sinapak talaga niya ako. Tapos, nung pagkasapak niya, nagalit ako. Kasi alam niyo po, ayoko talaga ng physical abuse. Iba talaga yung dating sa pagsasaktan na ako ng physical. Yun. Parang nag-iiba yung ugali ko. Ayoko nasasaktan ako. Sabi ko talaga sa akin, pakukulis ko talaga siya. Sinalapan niya talaga ako. Tsaka nagdilim talaga yung paningin ko eh. Yung buti na lang, naano ko na, kasi naalog yung utak ko. Napako dito. Dito yun. Dito. Ako dito. Tapos ako. Tapos, alam niyo yung pagbaba namin, baba ako. Inalala niya ako pagbaba. Hinawakan niya kamay ko. Nakbayan niya ako. Sabi na maglakad. Ang sweet niya. Grabe. Yung matagal kong pinapangarap na gawin niya sa akin. Itrato niya sa akin. Noong araw na yun, dun lang niya nagawa. Alam niyo, sa imbis na kiligin ako. Kasi nga, ang tagal ko hinintay yun. Mas lalo ko nalungkot. Kasi na-realize ko talaga na hindi talaga ako mahal ng tao na to. Kasi ginagawa niya lang yung bagay na yun para hindi ako magalit. Tapos naisip ko nun, kaya naman pala niya gawin. At ayaw niya gawin, di ba? Doon ko talaga na-realize na pag mahal ka ng isang tao, kaya niyang gawin yung mga bagay na kung gugustuhin talaga niya. Kung hindi niya kayang gawin yun, ibig sabihin, hindi ka ganun ka-importante, hindi ka ganun kamahal, hindi ka kamahal-mahal, hindi ganun mahal. Lalo na yung mga simpleng bagay na ganyan. Yung mga ganun, tawa ka lang ng kamay mo, alalayan ka. Diba kasi yung hinahawakan yung kamay mo in public.
na inaalalayan ka. Tapos, hindi ka kinakahiya eh. Nakasama ka. Diba? Iba yung dating nun na yung sabay kayo maglakad, yung inaakbayan ka, ganyan. Ganun siya nung araw na yun talaga. Doon ko talaga na-realize na ito lang man ang tao na to. Nag-aksaya lang ako ng panahon ko para sa tao na to. Kasi nga inano ko nun, kung mahal ako ng umahal ako ng tao na to, kung minahal ako ng tao na to, hindi niya ako gaganunin. Tsaka, yung alam niyo yung pinilit ko yung iniintindi ko kasi nung una na baka nahiya lang siya talaga kaya hindi niya nagagawa yun. Pero ginawa niya eh. Nagawa niya nung araw na yun. Ang ano ko talaga, kaya naman pala niya gawin. Diba? So, isa yun sa mga natutunan ko talaga na pagmahal ka ng isang tao, pag gugustuhin talaga niyang gawin, magagawa niya. Yun talaga. Yung ano, tsaka naramdaman, yung pag-aaway namin yun, tungkol yun sa third party, parang third party, na ano, tsaka, yun talaga yun eh. Isa yun sa nakakalungkot na realize ko talaga. Tapos, iba talaga pag proud sa'yo yung ang taong mahal ka, proud yan sa'yo. Hindi ka nang ikakahiya. Ngayon nakamove on ako sa tao kasi alam ko, na-realize ko hindi ko deserve yung tao na to. Sa mga bagay na sa mga bagay na kaya kong gawin para sa maling tao, diba? Mas lalo na sa tamang tao, sa taong ma-appreciate yung mga paghihirap ko, yung mga efforts ko, diba? Yung talaga, dun ko talaga ako na kaya mo naman. Tsaka yun nga nananakit. Ayoko talaga nang nananakit. Hindi ko deserve masaktan. Kaya huwag kayong papayag na sinasaktan kayo. So, ayun. Kaya yung inaano ko talaga dito sa mga videos ko. Sana makahanap kayo ng lalaki na, lalo sa mga girls, makahanap kayo ng lalaki na itatrato kayo, mamahalin kayo ng tama, hindi kayo sasaktan, hindi kayo lalakohin, kasi deserve nyo mahalin. Yan. At saka, mahirap magmahal ng ikaw lang nagmamahal. Siguro oo, sa umpisa kaya mo yan, pero unti-unti kanyang dudurogin, uubusin ka nun. At saka totoo talaga yung sabi na huwag kang magmamahal ng isang tao na hindi ganun yung, kunyari yung pagmamahal mo sa kanya, hindi ganun yung pagmamahal niya sa'yo. Yung mas maganda pa rin talaga yung lalaki ang mas mahal na mahal ka kasa ikaw yung mas nagmamahal dun sa lalaki, kasi malulugi ka. Yung ang babae yung laging talo, yan, laging lugi, diba? So ayun, tsaka ko talaga, pag ang nilaka nagawa na isang beses sa inyo, kaya niya pa niyang ulit-ulitin. Kaya din talaga thankful na lang din ako na nilet na niya ako, parang pinakawalan niya ako, ganun. Yun. Kasi kumbaga sa nakakapit, ako yung nakakapit sa kanya, tapos tinanggal niya yung kamay ko sa kakapit sa kanya, ganun. Pero buti na lang tinanggal niya yung kamay, yung pagkakapit ko sa kanya, kasi at least nakatagpo ako ng
hindi man siya perfect, pero at least mahal niya ako. Nandun naman ako ng tao na mahal ako. Hindi ako sasaktan. Hindi ako sasaktan ng physical. Tsaka, dito. Although, hindi siya perfecto talaga din. Yung mga din siya, may mga flaws. Siguro, ano yung cheating nga, yung cheating nung sa asawa ko, napalawad ko kasi. Siguro, iba talaga yung physical na yung iba talaga sa akin yung pag physical. Tinaktan mo na ako ng physical. Iba na yung ibang usapan na yun. Yun talaga. So, huwag kayo magmamahal ng mga taong na sasaktan kayo ng physical. Kasi, hindi ka punching bag. Saka may siya. Yung tinanong ko, may anger issues siya, diba? Sa totoo na ngayon. Totoo talaga yan. Pag makikilala mo talaga isang tao, sa galit siya. Galit na galit siya. Kung anong niyang kayang gawin sa'yo, ibig sabihin mo, pag nagalit siya, tapos alam niyo pa, nung araw na nagalit siya sa akin, parang inanure pa niya sa akin na kasalanan ko kung bakit siya nagalit. Ba't ako parang deserve ko yung sapak na yun. Inaslight niya ako. Diba? Ako na yung biktima dun. Ako pag inon niya. Pag dun ko talaga, ang dami ko talaga na-realize sa kanya. Ang dami ko natutunan. Pero, kaya, alam niyo na isip ko nga din dati kung yung nagtanong sa akin kung babalikan ko ba tong taong na to. Oo, minahal ko nga siya, pero hindi na ako babalik. Hindi ko na siya babalikan. Kasi marami ako natutunan na sa tao na yun eh. Nagkwento, since siya na lang din pinag-uusap, nagkwento ko dito. Alam niyo pa, yun pa. Na-realize ko din sa kanya na ng water na pagpapaganda ko sa kanya. Kasi nung time na yun, ang puti ko, ang sexy ko noon. Hindi naman niya na-appreciate eh. Hindi pa rin siya nayandahan. Yung effort ko, wala din. Kaya isa rin yung natutunan ko. Ang taong, kahit anong effort mo, nag-aaksaya ka na ng effort kasi hindi mo ma-appreciate ang taong mahal, nang hindi ka mahal, nang hindi ka gusto. Pag hindi ka talaga gusto ng isang tao, hindi mo siya mapipili. Ito na pang gawin mo. Kaya nga ganun din, kaya ngayon, parang wala na rin ako papayat, ganyan. Hindi na ako magpapayat pa, dito. Hindi rin ako magpapayat kasi okay na sa akin yung katawan ko. Kasi kung gustuhin mo ako, isa rin yan sa gusto ko mahalin ako nung itsura ko. Hindi dahil maganda ako o sexy ako. Diba? Yun. Kasi yung iba na-attract lang sa ganda na kasi maganda, parang pan-display, diba? Sexy ka, maganda ka, makinis ka. Puti-puti ko nun, sobrang puti ko. Oo. Sobrang puti ko nun, tapos naaarawan ako, nag-glow ako. Hindi ko, yun muna. So, talaga na hindi talaga. Hindi ako mag-uusan. Hindi talaga. Ng tao na to. Ayun, sabi ko tapos, yun pa yung yun din ang ko, di ba? Lalo yung pinento ko na, yung kwento na iniwanan niya mag-isa. Na hindi mo lang natin na makauwi, ganyan. Yan, wala, hindi din siya ganun. Kaya nga nung hinatid niya ako sa sakayan, nung araw na yun, nakbayan pa niya ako, nawakan niya kamay ko. Ayan. Hindi, ibig sa patunawa ako sa nangyari. Kasi ang tagal kong pinangarap yun sa kanya. Nagawin niya yung para sa akin. Pero,
sa kaya kong gawin. Kasi pag ako gagawa ko ng ano hindi ako papatalo. Taurus yan. Yan ang hindi ako papatalo sa'yo. So, yun. Ganun. Kaya, ganun na rin naging paligid. Kaya may nagtanong sa FB, sabi kung babalikan po ba ex mo. No, hindi na, uwi. Wala na, hindi na para balikan. Grabe. Diba? Hindi ko makakalain na ano pa. Ang ano, iyak ako ng iyak. Sobrang baliw na baliw ako nakaiyak sa isang tao na yun. Pero na pero thankful na lang din ako dumating sa buhay ko. Kasi hindi ko matututunan. Hindi naman ako magiging matatag. Hindi wala akong matututunan, di ba? At saka hindi ko basta yung mga nangyari doon, marami akong natutunan. Naging pinatatag ako ng tao na yun. Yan. So, yun. Pero kung para balikan pa, sana na lang siya magandang alaala. Kaya, so, yun. Kaya, susunod, kaya ngayon sabi ko, magkano kayo ng taong mahal kayo. Hindi, sa pelikula lang nakakalig yung mga one-sided ganyan. Pero sa katotohanan, nakakadurog ng puso, nakakadali, nakakabaliw. Yun. Nakakabaliw siya na pace ng buhay ko. Time na yun. Diba? So, yun. Nakapala ng kwento ko. Yan, sa susunod. Kwento pa ako sa isa. Bye-bye!